Natin ang Sydney, Australia. Nandun po si kapatid na Andy Perlada kasama na ating mga panauhin. Australia, go ahead please. Magandang araw po sa inyo dyan. Kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli. Ang magtatanong po rito ay si Sister Isil Kaisip. Siya po ay under indoctrination. Siya po ay 24 years old. Ito po siya, kapatid na Eli. Magandang umaga po, Brad Eli. Bale, hindi po siya tanong. It's more of a confirmation or recommendation or suggestion po. Kasi po, bale, lumaki po ako sa KNC, pero hindi po ako natuloy po sa doktrina before, tsaka nabautismohan. Pero ngayon po, salamat po sa Diyos, pang 9 na po ako loobin sa Monday. Pero, bale, meron po kasi akong self-doubt na hindi lang po siya dito. It's more on sa lahat po ng aspects in life. So, I feel like hindi po ako worthy and na parang hindi po ako good enough lagi. So, lalo na po ngayon na alam ko naman po na ito po yung totoo, pero hindi po ako agad nakapag naging ready or naging handa para po umanib po dati. Yun lang po. So, gusto ko pong marinig po from you kung ano po yung masasabi niyo po. Yun po. Salamat po sa Diyos. Salamat din sa pagdalo mo, kapatid na Sel, sa ating Bible exposition. Wala namang worthy Wala sa ating karapat-dapat kung pag-uusapan general condition ng buong sangkatauhan. Lahat kasi ng tao were fallen as victims of sin, victims of deceit. Kaya ang sabi doon sa 3 ng Roma, pakinggan mo ang ating mababasa sa versikulo 12. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Halos lahat, generally speaking, halos lahat ng sangkatauhan, silang lahat nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. We have lost our worth. Basahin natin sa English yun, kapatid. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. They are together become unprofitable. Not worthy in the sight of God. Because considering the holiness of our Creator and considering all the iniquities in us, we are altogether unprofitable. Tayo magkakasamang nawalan ng kahulugan, nawalan ng kasaysayan, nawalan ng valor. No? Pero ang Diyos naman ay Diyos na maawain. Pagka tayo ay nakita niya, meron tayong pagnanasa, hindi man tayo karapat-dapat, ang sabi sa Biblia, inaari niya tayong karapat-dapat. We are considered as worthy. Binibigyan niya tayo ng halaga. Pero pang sa ating sarili lang, wala naman tayo talagang kwenta eh. Walang sino man sa atin makakapagmalaki na tayo maayos, wala tayong ginagawang kasalanan, wala tayong mali, walang makakapagmalaki nun kasi lahat ng tao nagkakasala. Ecclesiastes 7:20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Gumagawa ka na nga ng mabuti, magkakasala ka pa eh. Kaya walang tao na perpektong wala nang magagawang mali, no? May taong perpekto, pero perpekto na kung nakakagawa pa ng mali eh. No?
Kaya ganun ang atin. At wala rin naman tayong kakayahan para tayo matuwid, kapatid. Basahin natin yung 10:23 ni Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. Ayan. Sabi doon sa Kapampangan, o Ginu, balo ko, tinging lakad na ning tawa layo kaya. Alayo king tawa lalakad, bang alalaya no ding kayang lakbang. Hindi natin kayang ituwid ang ating sarili. Para lang tayo matuwid, ang magtutuwid talaga sa atin ang Diyos. Basahin natin ang 16 ng Kawikaan, versikulo 9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Ayun, yun ang dapat na maging pag-asa mo. Worthy or not, ang Diyos ang magtutuwid sa atin. Di natin kayang ituwid ang ating sarili. Ang kailangan lang natin munang gawin para ituwid tayo ng Diyos at gawin niya tayong mga makabuluhan, yung nandoon sa 4 ng Santiago, versikulo 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. 8. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Mga glinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Gis. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon, at kanyang itataas kayo. Ayan, yan ang mga suggestion ng salita ng Diyos para tayo ituwid ng Diyos. Sabi ng Biblia, pasakop kayo sa Diyos. Tatapot magsisalangsang kayo sa diablo. Tatakas siya sa inyo. Pag silapit kayo sa Diyos, siya'y lalapit sa inyo. So we need God. The first thing in life, ang kauna-unahang bagay na kailangan natin ay ang Diyos. Yung hindi kasi natin magagawa by our own selves, magagawa ng Diyos sa atin yun. Kaya ang payo ko sa iyo, kapatid, huwag mong isipin na parang hindi ka karapat-dapat, hindi mo kaya. Talagang walang makakakaya. Wala naman tayong masasabing karapat-dapat tayo. Magkakasama tayong nagkakasalang mga tao. Pero ang unang gusto ng Diyos na gawin natin, pasakop ka sa Diyos, umasa ka sa magagawa ng Diyos, knowing na yung gumawa ng buong universo, napakaliit mo para i-remodel ka niya. Nakagawa nga siya ng mga galaxies with billions of stars in each galaxy. Napakarami niyang pinaggagawang mga dakilang bagay. Maliit lang tayo mga tao. Pero kung yung galaxy na kokontrol ng Diyos yun, ang liit mo lang, lalo kang pwedeng makontrol. Kailangan lang, by your own free will, pasakop ka sa Diyos. Naintindihan mo, kapatid na Asel? Opo, salamat po sa Diyos, Brad.